Love story ni Claudia Barreto sa mayamang businessman na si Basti Lorenzo. Love is lovelier the second time around and will forever be. Ito nga ang sambit ngayon ng mga fans ng model at singer na si Claudia Barreto dahil sa nababalitang pagpapakasal nila ng longtime boyfriend na si Basti Lorenzo. Matatandaan kasi noong una na naiulat din na nagkaroon ng breakup sa pagitan nilang dalawa pero di nagtagal ay nagkabalikan muli. Kaya naman ngayon na maayos na ang lahat sa kanilang dalawa. Sa tulong ng breakup nila noon, na-realize nila pareho na itinadhana talaga sila para sa isa't isa. Bukod sa pamilya nila na sobrang saya sa takbo ng relasyon nilang dalawa, ang nakatatandang kapatid ni Claudia na si Julia ay excited na nga sa susunod na mangyayari sa buhay ng kapatid. Isang flower arrangement ng white roses ang Valentine's gift na kanyang natanggap na sinamahan ni Julia ng maikling sulat. Aniya, Claudia, Happy Valentine's Day. I'm excited for your next chapter and I will always be here for you. The lowest of lows and the highest of highs. I will stand by you. Ang next chapter na tinutukoy ni Julia ay ang pagiging engaged ng kapatid sa businessman boyfriend nito. May ilang lumabas din na litrato si Claudia kasama si Basti at mapapansin sa daliri nito na mayroong nakasuot na diamond ring at sinasabing ito na nga ang ibinigay ng kanyang boyfriend nang mag-propose ito sa kanya. Kilala si Claudia sa pagiging pribado nitong tao kahit pa ang pamilya niya ay nasa showbiz. Hindi nito hinahayaan ang publiko na makapasok sa kanyang personal na buhay. Lalo na kapag hindi naman ito tungkol sa kanyang mga kantang ipinopromote o modeling gigs na kanyang ginagawa. Dahil dito napapanatili niya ang katahimikan sa kanyang buhay, malayo sa mga intriga. Ani Claudia sa isang interview noon, matapos siyang matanong tungkol sa relasyon nilang dalawa ng non-showbiz boyfriend. We're very honest with our feelings, but at the same time also, we like to preserve certain parts of our relationships to ourselves. I think certain parts of our relationship should be private so that you can really flourish and grow as a person. At dahil wala nga sa showbiz ang lalaking nagpatibok sa puso ni Claudia, mas gugustuhin nito na sarilinin na lang nilang dalawa ang relasyon na mayroon sila. I think that's important not to share too much. Because when you share too much, I also think you give people an opportunity to say things. And sometimes, that's not so helpful. Or it's not always constructive and it just hurts relationships. Maganda at pumabor ang desisyon ni Claudia na itago sa publiko ang relasyon nila ng businessman na si Basti Lorenzo. Na-preserve kasi nila ang kahalagahan ng pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Walang masyadong gulo at drama na nalalaman ang publiko at hindi sila pinag-uusapan, di tulad ng sa ibang mga artista. At dahil galing sa buena familia si Basti, respeto na rin ito sa pamilya ng kanyang boyfriend at para na rin hindi magulo ang negosyong mayroon sila. Sa mga fans at netizens naman na naghahanap ng engagement videos o pictures ni na Claudia at Basti, wala pang lumalabas na litrato sa isa sa mga pinaka-importanteng okasyon sa buhay nilang dalawa bilang mag-boyfriend-girlfriend. Katulad lang din ito sa nangyari noong mabalitang ikinasal na ang aktres na si Erich Gonzalez sa non-showbiz boyfriend niya na si Mateo Lorenzo. Sina Basti at Mateo kasi ay magkapatid at malayo sa entertainment industry ang kanilang buhay. Kaya naman sikreto rin ang mga naganap noong araw na yon. May ilan naman ang nagsasabing noong 1 taon pa na-engage sina Claudia at Basti. Ang kanilang kasal ay ipinagpapalagay na magaganap ngayong taon pero walang nakakaalam ng mga detalye maliban sa kanilang mga mahal sa buhay. Taong 2017 nang magsimulang mag-post si Claudia ng mga litrato nilang dalawa sa social media. Hindi nga natakot si Claudia na ihayag ang kanyang pagmamahal sa boyfriend sa paglalabas sa publiko ng kanilang relasyon. Pero hanggang litrato o videos lang ang kanyang maibabahagi sa mga tao. Masaya si Claudia na nakakilala siya ng isang lalaki na sobra ang binibigay na suporta sa kanyang napiling karera. Even if I feel like I'm not doing well, he thinks I'm super good. So I just find in him strength also. Inilarawan niya si Basti, hindi lang bilang very supportive, kundi isang tao na mahilig kumuha ng mga videos ng kanyang performances.
Normal lang din tulad ng ibang mga mag-boyfriend-girlfriend ang kanilang relasyon. Aniya, like any other couple, we go out, we go on dates, we hang out at each other's houses. Approve sa kanyang mommy Marjorie ang relasyon nilang dalawa at favorite bonding nila ang mag-workout. Dagdag pa niya, alam ng kanyang mommy ang lahat ng nangyayari sa kanila mula pa noong magkakilala sila. Every stage. Like when he first started asking me out, when I started liking him, I was very vocal about it. And I told my mom everything. 15 years old pa lang si Claudia nang magkaroon siya ng steady at stable relationship kasama si Basti. Kahit mga bata pa lang ay alam na nila pareho na gusto nilang magkasama hanggang sa pagtanda nila. Ngayon na nasa tamang edad na silang pareho, maganda ang haharapin ng kanilang buhay matapos ang kanilang pagpapakasal. Pero ngayon pa lang ay tanong na rin ng maraming tao, hihinto nga ba si Claudia sa pagkanta niya at magiging isang plain housewife na lang ba na magiging tutok sa bubuuin nilang pamilya ni Basti? Magiging katulad din ba siya ni Erich na bigla na lang nawala sa mata ng publiko matapos nitong magpakasal kay Mateo? At ngayong nasa 10 years na ang pagsasama ni na Claudia at Basti, napag-usapan na rin kaya nilang dalawa kung ilang anak ang gusto nilang palakihin? Galing kasi sila pareho sa angkan ng maraming magkakapatid. Si Claudia ay mayroong 4 pa na kapatid, samantalang si Basti ay mayroon pang 11 mga kapatid. Tama ang dinig nyo mga ka-showbiz peeps. Isa si Basti sa 12 anak ni na Lea Lorenzo at business tycoon na si Martin Ignacio Lorenzo, na siyang dating nagpapatakbo ng Del Monte Philippines at Pancake House. Na-acquire ng Pancake House at naitayo ni Martin ang ilang mga food businesses tulad ng Densios noong 2004, Teriyaki Boy 2005, Sizzling Pepper Steak 2007, Kabisera ng Densios at Liqueur de France 2008, Yellow Cab Pizza at Chicken Rice Shop noong 2011. Siya rin ang isa sa mga tumulong sa sale ng Pancake House sa Maxis Group. Managing partner din siya ng Sierra Madre na isang private equity firm at chairman ng First Lucky Holdings Incorporated. Ang pamilya rin nila ay nasa sugar milling business. Kung pag-uusapan naman ang international business ventures, mayroon na silang nabuong international team na kayang mag-export ng Philippine homemade brands sa Southeast Asia at Middle East, kung saan maraming Filipino ang nagtatrabaho. Ang mga kapatid ni Basti sa paglalabas ng impormasyon ng kanyang ama ay lahat nagko-compete sa mundo ng sports. Naikwento noon ni Martin na ang kanyang panganay na anak ay SEA Games gold medalist. Ang isa pa niyang anak na lalaki ay second place sa buong mundo pagdating sa powerlifting. At ang kanyang 2 pang mga anak ay naglalaro ng golf. Isa na nga rito si Basti. Pero lahat ng 12 nilang mga anak ay maayos na nakapasok sa sports at hindi pinabayaan ang kanilang pag-aaral. Mga ka-showbiz peeps, nais nyo bang magbahagi ng inyong opinyon sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comment section below.